By the way, may napanood ulit ako na yung live radio program ko sa YouTube. Ang YouTube kasi every year meron silang tinatawag na anniversary memories. Yung mga naka-upload doon, yung mga katulad ng mga live ko noon, yun ay automatic, kahit hindi ka nagre-request, ay nire-replay ulit na ini-exhibit ulit nila. Yun ang gagawin natin kapag may play ang aking taping sa mga videos ko, ay dudugtungan natin yun. Kahit yun na medyo 1 year ago na, actually mapapakinabangan naman ng ating mga kababayan, lalo na yung mga OFW na giliw na giliw makapakinig o makapanood ng mga presentation na all about the Philippines. Kasi namimiss ko na yung mga ganyan mga kwento-kwento tungkol sa ating bansang Pilipinas. Karaniwan na, kung hindi man lahat, na stroke survivors ay napaparalyze ang kalahating parte ng katawan. Sa akin ay ang naapektuhan na itong kaliwang kamay at kaliwang paa. Ang gagawin natin ngayon ay ang recovery ng napagkamalan ko dati sa series ko dati na frozen shoulder. Sa research ko, nakita ko na sabi ng mga dalubhasang doktor sa stroke rehab ay ito ay ang case nito ay subluxation. Nag-collaborate din ito sa ilang mga physical therapist na ito ay case ng subluxation. Ito raw yung pinakang case o yung pinakang dugtungan dito ng bones natin sa shoulder ay na umaawang. Ang case nun ay yung hindi na gagalaw. Less ang galaw. So nagiging bumababa na yung kamay. Kasi lagi nakabitin. Kaya mapapansin niyo ang stroke victim paglabas sa ospital naka-sling. Yung tawag namin sling, itong triangular bandage. Yung pinakaano diyan ay triangular bandage para naka-stable yung affected area natin na hindi gumulaw. Ang nagiging problema lamang pagka hindi na na-advisean at matagal na hindi nagalaw, ay lalo siyang nagkakaroon ng problema dahil hindi nga nagkakaroon ng movements. Alam naman natin na sinabi na rin yan sa research ng mga dalubhasang doktor sa stroke rehab na ang pinakang effective na paggamot sa mga paralyzed na kamay ng stroke victim ay paggalaw. Ngayon, kung hindi may gagalaw ito, ay nagkakaroon ng another problem. Sa akin nun, yung napagkamalan kong frozen shoulder, ito pala ay subluxation. Ngayon, may exercise na nakita ko na pwede talaga pagsimulan ng stroke survivor yung paggalaw. Kung nakabitin man ganun yung kamay, subukan na i-touch mo natin ating ilong, ating tenga, ang ating shoulder, ang ating ulo, ang ating kilikili. At yun ay nakita ko noon na talagang hirap na hirap akong kahit kamutin ang kilikili ko, hindi ko makamot. Yun ay isa sa mga sinyalis. Subukan natin po. Ngayon, kung magbilang na ngayon ako, kung maggawa na ako ng sets ay marami na ang repetitions. Kasi nakita ko iba na po ang panahon ngayon. Ang panahon na ngayon ay robotics na. Ang rehabilitation ng stroke victim ay robotics. So, dinadamihan na ng movements kahit siguro nakahiga o anong posisyon ng pasyente, kahit baka inaantok yun. Galaw ng galaw yung kamay. May nakita ko sa research sa Google na yung robotics na parang guantes na gumagalaw siya, power driven by battery. Gumagalaw siya ng gumagalaw. Ang principle, tama naman yung principle, na mas maraming movements, mas madali ang rehabilitation. So, hindi na nila yung mga case na matatagal lang matitigas na talaga, hindi na nila pinoproblema. Kasi yun ay kung hindi man iutos yung brain niya na igalaw
mechanically ay ang gumagalaw na automatic dahil nga doon sa robotics ay yung nakasuot na ro sa kamay. At saka hydraulic, pag ang galaw ng robotics ay pag ganyan, hydraulic din, hindi naman bigla. Talagang dahan-dahan lang siya. At nakita ko, very effective. Saka talagang makikita nyo sa mga developed countries ay madali ang rehabilitation ng stroke. Dahil nga dito sa mga equipment na ganito. Since sa Pilipinas naman ay wala mo naman tayo pang maraming hospital na may ganyan. So, tiyaga-tiyaga tayo na pag-exercise sa bahay. Hand of Hope is relatively easy and quick to set up by following simple instructions. Rehab Robotics and Hong Kong Polytechnic University work together to develop it. The effectiveness of this patented technology is proven by clinical trials and published research papers. Hand of Hope detects the patient's intentions to move the impaired hand. Voluntary EMG signals are commanded by the brain and detected by sensors. As an active and assistive device, it processes these signals and delivers them to the hand brace. In that way, the robotic arm understands that the patient wants to open or grasp the hand. Hand of Hope has passive and active training modes for hand opening and grasping. 5 different games with 4 difficulty levels help the patient make the rehabilitation process more interesting and fun with audio and visual stimulation. Thanks to forearm support, the therapist can use the Hand of Hope for the whole arm recovery on different stages of rehabilitation. Also, therapists can easily extract the report on patients' performances in PDF or Excel file. Hand of Hope is an innovative, active, and assistive robotic device which uses EMG signals and exoskeleton to help the patient's in-arm motor relearning after the brain injury or stroke. Tingnan po muna na touch the nose. Galing sa baba. Touch the nose. 1, 2, 3, 4, 5. At saka pinch, ha? 7, 8, 9, 10. Hindi lang touch, pinch pa. So, manggagalaw pa rin itong ating mga kamay sa pagpipinch. Yung ating pinch the nose. Okay. Tingnan natin sa tainga naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Ito naman, touch naman the shoulder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kung matatandaan nyo, may ginamit tayo na weights. Instead of dumbbell, ito ay plastic bottle na nalagyan ko ng buhangin. Parang something like 2 pounds. 2 pounds ito. May isa pa ito. Something like 2.5 pounds. So ito'y kung tayo nag-exercise kanina ng yung walang weights, walang bigat, pwede itong simulan natin padagdag ng padagdag. Kasi itong isang ito ay ibang weight kaysa dito sa isa. So tingnan natin yung cross body. Straight yung arm na ganun, tapos ang galaw ay cross. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pagka naka-rest tayo ng ilang seconds, ay dagdag balitan naman natin ng medyo may bigat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At syempre yung exercises na ginawa natin sa gym with Coach Eric
Pero sa bahay lang itong ginagawa natin na meron naman tayong fabricated na weights. Mas magaan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tandaan na natin na every time na mag-exercise tayo ng damage sa part natin, ay gagawin natin sa kabilang hindi damage, doon sa strong hand natin. Pero since na nagbabawas tayo ng oras, ito ay gagawin natin doon lang sa affected area. So ito, 1, pinalitan ko na ng weights, mas mabigat na siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mapapansin niyo na pag gumalaw ako medyo mabigat ng weights, gumagalaw na ang katawan ko. Kasi ang gumagana na dito yung core natin. Yan ang nakukuha natin kaya pinatigas na rin natin ang core natin sa pamagitan ng bridging exercises at ng sit to stand. Meron lakas tayo na ilalagay dito at yun ang nagagamit natin sa mga ganitong medyo mahirap-hirap na buhatin. So, kung nasanay na tayo, halimbawa natapos natin ibang weights, ito dagdagan natin yung weights. Katulad dito, meron ako dito 4 pounds. But definitely, mabigat na ito. Ang gagawin natin is laging katulong ang isang kamay. Itong strong hand, ito yung kung ano man ang galaw natin, laging katulong siya. Para hindi man siya ma-derail. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi 4 pounds na itong binubuhat ko na, 4 pounds na. Pwede naman kayo gumawa ng inyong ano lang, marami namang mga battles na pwede magbigat-bigat ng timbang. Lagyan nyo lang ng buhangin para talagang definitely nasa bahay lang tayo. So yun yung ating subluxation case. Initially, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, napagkamalan ko itong frozen shoulder. Ito pala isang malaking case din na nagkakaroon side effect o after effect ng stroke attack. Dahil nga doon sa hindi natin paggalaw. Thank you for watching mga kababayan. Stay strong, healthy, keep safe against COVID-19 virus. Think positive always. Mabuhay po tayong lahat, kabayan.